Di ba? Walang pilitan eh. Kasi kung ano man ang gusto mo, kinikilala mo ba ang ICC o hindi? Kung hindi mo siya kinikilala, bakit mo siya isa-surrender? Sabi niyo, surrender yung ginawa kay Tatay Digong eh. Hindi mo pwedeng isurrender ang isang tao sa hindi mo kinikilalang entity. Ngayon, kung kinikilala mo naman yung ICC, bakit hindi mo sinunod yung sinasabi ng ICC? Nadalhin siya sa local court. Narito ang Balitang Pinoy TV. Wishlist yan ni Tatay Digong pero malaki po talaga yung chance niya. Ayon po sa sinasabi nitong kanyang attorney. Sana magkatotoo, no? Sana po magkatotoo kasi talagang grabe po yung ginawa kay Tatay Digong, hindi po makatarungan. Okay, pero sa local front po, may guest po. Actually, dapat ito sa bilyonaryo mag-debate po yung kanilang pinorma, no? Debate po ni Justice Adolf Ascuña at saka po ni Laila de Lima, no? Siyempre, pagtatanggol ni Laila de Lima, tanong niyo po kung sinong hindi sumipot, si Laila de Lima. Di ba? Ayan ang sinasabi natin eh. Pagka talagang magagaling yung katapat, hindi niyo naman tinatapatan eh. Dakdak kayo ng dakdak. Ito na pagkakataon mo na ipagtanggol yung natama, no? De Lima, pagkakataon mo nang ipagtanggol yung pagiging tama ng pagdakip kay Tatay Digong, hindi mo pa ginawa. Wala ka na makakatwiran. Pinagdidebate sila. Lalamunin ng buhay si De Lima eh. Alam niyo po, yung mga katwiran po kasi nila, parang si Auntie Claire, wala pong katotoran yung mga katwiran nila at binisto po sila, no? Maganda po paliwanag. Please bear with me, no? Ipapaliwanag po natin ng naayon po sa ating pag-intindi sa ating mga non-lawyers. Okay. Simple lang po yung sinasabi. Kinakatwiran po lagi ng mga nagsampa ng reklamo sa ICC. Nakasama yan sila Laila de Lima, sila Antonio Trillanes, at kung sino pa itong mga Makabayan Black, no? Silang mga nagsampa ng reklamo, lagi nilang sinasabi na hindi totoo na walang jurisdiction ng ICC. In fact, nagpasya yung Supreme Court na sa panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC, mayroon silang jurisdiction. Yan po yung kung bakit wag na tayo magplastikan, nakipagtulungan tong gobyerno na to. Yan ay lumabas sa hearing ni Amy Marcos. Hindi po namin inimbento yan. Yan po ay lumabas sa hearing ni Amy Marcos na nakipagtulungan talaga yung gobyerno sa ICC. Okay. Nakipagtulungan din ng gobyerno at pinagmamalaki ni Marcos sa Interpol para madakip si Tatay Digong. Ano naman yung basehan ng Interpol? Yung ICC warrant of arrest. Malinaw po dati pinangangatwiran natin na dapat hindi nyo kinilala yung Interpol kasi kaya ang Interpol kung ano-ano lang po paliwanag eh. Pero ibang uri talaga magpaliwanag yung mga Supreme Court Justice. That's why they became Supreme Court justices, no? Dahil sa husay po nila. No, hindi po sila nadadaan sa sa yung bugso lang ng damdamin. Tingnan niyo po paliwanag ni Adolf Ascuña. Ang tanong na legal ba yung ICC warrant of arrest? Ang sabi niya, kung ang pagbabatayan natin yung sinasabi ng ICC at yung kinakatwiran ng mga ng mga nagsampa ng reklamo diyan na may legal pa yung jurisdiction ng ICC, tandaan nyo legal pa yung jurisdiction ng ICC habang miyembro pa tayo. Di parang nakakasyak, no? Ano ba naman to? Yan nga yung pinaglalaban natin, kaya nga tayo kumalas, etc. Pero easy lang kayo, kulang kayo, maganda tong paliwanag. Meron din daw tayo na obligasyon sa Interpol. Katulad po ng laging pinapaliwanag ng gobyerno ni BBM. Sino man na magsalita? Si Auntie Claire man, DOJ man, pwera si Solgen. Alam ni Solgen ang totoo eh. Okay. So kung ganun, may dalawang kasunduan ng Pilipinas na kinikilala. Yung kasunduan natin o Rome Statute sa pagtatatag ng ICC, nakabilang tayo originally, nasakop tayo hanggang sa tayo ay bumaklas. Okay. So, yun ba? May basis ba yung ICC doon? Yung kaso ba ni Duterte hanggang doon lang tayo sa bumaklas? Opo. O yun pala, may basis pala yung warrant of arrest eh. Correct, sabi ni, may basis. Legal ba yung warrant of arrest? Legal. Pakinggan nyo lang po muna, wag muna kayo mag-react. Kahit iko muna natin kasi importante po to eh. Okay. Kung legal po, kung legal po yung warrant of arrest, di legal din po yung pagkaka-aresto. Okay. Ang ibig sabihin, kung ang pinagbatayan po natin, sabi ni Ascuña, justice po to,
kung ang pinagbatayan po natin, kung ang pinagbatayan ng pagkakaso kay Duterte ay yung mga nagawa niya nung miyembro pa tayo ng ICC at saka yung pagkakadakip sa kanya ay noong pagtalima sa kasunduan natin sa Interpol, legal po yun, pati yung pagkakaresto. Teka ba dong? Pucha, kanina ka pa sabi na legal, di, talo pala tayo dyan sa paliwanag. But wait, there's more. Di ba? Ano ngayon yung kinakatwiran? Di ba? Malinaw yun eh. Sa Rome Statute, na sinasabi nila na, nireklamo lang naman namin sa ICC, yung miyembro pa tayo eh. Pag yun po ang batayan, tsaka nakipagtulungan kami sa Interpol kasi may kasunduan tayo, may treaty tayo sa Interpol eh. Di ba? Okay. So, okay yun. Valid daw yun. Legal daw yung warrant of arrest. Ngayon, ang tanong, bakit hindi natin hinarap sa local court pagkahuli kay Tatay Digong? Di ba? Bakit nung hinuli si Tatay Digong, hindi natin hinarap sa local court at diniretso na natin sa ICC? Ano po paliwanag nila dyan? Hindi naman natin kinikilala yung rules ng 59 ng Rome Statute eh. Dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Tignan nyo. Ito po ang paliwanag ni Ascuña na maliwanag, no? Okay. Pag kinikilala mo yung tratado, hindi po pwedeng may kondisyon. It's either kinikilala mo ng buo. Hindi mo pwedeng sabihin na ang basehan ng pagkakaresto kay Tatay Digong ay Rome Statute, ICC, pero yung rules mismo ng ICC hindi mo susundin dahil hindi na tayo miyembro. Hindi po ganun yun. Wala kayong lusot. Lumabag kayo sa batas. Okay. Ang pagsunod sa tratado, susundin mo yung laman, kung sinasabi mong sinusunod mo yung tratado, susundin mo yung lahat. Hindi po pwedeng, etong article lang na to, Article 1 to 19 lang ang susundin ko, pero yung Article 20 to 59, hindi ko susundin. Hindi po pwede yung half-baked. Kung kinikilala mo yan yung basehan mo, kaya legal yung pag-aresto, kilalanin mo yung mga nilalaman. Ano yung sinasabi? Pag nanghuli ka, ayon sa Rome Statute, ihaharap mo siya sa local court ayon sa Rome Statute. Hindi mo po pwedeng sabihin na pinahuli namin yan ayon sa Rome Statute, pero hindi namin kinikilala ang Rome Statute dahil tayo ay hindi na miyembro ng ICC. Kaya sabi ko, kaya ang conclusion niya, therefore may paglabag. Ngayon, kung sinasabi natin na hindi natin kinikilala yung tratado, bakit natin isusuko si Tatay Digong kung hindi natin kinikilala? Oo nga. Hindi mo pala pwedeng isuko ang isang tao sa isang entity na hindi mo kinikilala yung tratado. Kasi po, ang pagbibigay ng mamamayan, bago mo ibigay ang mamamayan, dalawang kaparaanan lang, extradition at surrender. Hindi po extradition kasi walang korte nagsabi. Surrender ba? Kung hindi mo kinikilala yung tratado, paano mo iso-surrender? Wala pong lusot, lagi pong may paglabag. Kung kinikilala mo yung tratado, dapat buo. Hindi po pwedeng kinikilala ko lang yung kalahati lang. Surrender ang ginamit, tapos sasabihin mo na, kung surrender po ang ginamit, tapos sasabihin mo na, hindi natin kinikilala yung pinag-surrenderan. Paano mo iso-surrender kung hindi mo kinikilala? O so kinikilala mo yung tratado, kaya mo sinusurrender. Kinikilala mo yung Rome Statute, kaya mo sinusurrender. Sabi sa Rome Statute, dalhin mo sa local court eh. So, ang konklusyon ng Chief Justice, maliwanag na may paglabag sa ginawa nila kay Tatay Digong. Either way, sabihin mo hindi na kinakilala yung ICC, hindi na natin kinikilala, bakit mo isusuko sa hindi mo kinikilala? Kung kinikilala mo yung ICC, sasabihin nyo, kinikilala natin yan dahil nakalagay sa rules ng ICC, kinikilala natin sila hanggang dun sa tayo ay umalis, yun po yung laman ng ICC. Kaya mo sinasabi yan. Parang ganun yung sinasabi ni Justice eh. Kaya mo sinasabi yan, kinukot mo yung ICC na may jurisdiction sa iyo yung ICC hanggat ikaw ay hindi pa hanggat dun sa panahon na ikaw ay kumalas na. Sino yung kinukot mo?
ICC. Hindi mo pwedeng i-quote yung ICC tapos baliwalain yung rules ng ICC. Kinukot mo siya, kaya mo dinadakip si Duterte. Samantalang hindi mo kikilalanin siya pag sinabi niya na pag dinakip mo si Duterte, dapat dalin mo sa RTC. Regional Trial Court ng Davao, Regional Trial Court ng Maynila o kung saan man siya nahuli. Pasay. Sabi ko, ito po ang pinakamalinaw. Wala pong yung pilitan. Di ba? Walang pilitan eh. Kasi kung ano man ang gusto mo, kinikilala mo ba ang ICC o hindi? Kung hindi mo siya kinikilala, bakit mo siya surrender? Sabi niyo, surrender yung ginawa kay Tatay Digong. Hindi mo pwedeng isurrender ang isang tao sa hindi mo kinikilalang entity. Ngayon, kung kinikilala mo naman yung ICC, bakit hindi mo sinunod yung sinasabi ng ICC? Nadalin siya sa local court. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman